Ako, isang may-ari ng unit sa ground floor na hindi man lang nakasubok sumakay ng elevator, ay sapilitang siningil ng property management at ng mga tauhan nila ng 8,000 pisong bayad para sa elevator. Pero bukod sa wala akong binigay kahit ni isang kasing, pinagbayad ko pa ang property management ng 20 milyong pisong danyos. Sa mga oras na ito, si Manager Wang Dafa ng property management, kasama ang dalawang malalakit matitipunong gwardya, ay nakaharang sa mismong gate ng bakuran ko. Hanggat humihinga ka, kailangan mong bayaran ang elevator fee na to. Manager Wang, uulitin ko sa huling pagkakataon. Nakatira ako sa ground floor. Ang main door ng bahay ko ay nakaharap mismo sa courtyard ng subdivision. At may sariling maliit na bakuran. Mula nang ay turnover ang bahay hanggang ngayon, sa loob ng eksaktong 3 taon. Ni minsan hindi ko man lang napindot ang elevator button ng building na to. Tapos ngayon pinagbabayad mo ako para sa 3 taong total na 8,000. Para sa operation at maintenance fee ng elevator. Sa tingin mo ba may batas na pumapayag dyan? Ha, batas. Dito sa subdivision na to. Ang mga patakarang ginagawa namin bilang management ang batas. Wala kaming pakialam kung saang floor ka nakatira. Hanggat nakapangalan sa building na to ang titulo ng bahay mo, kailangan mong magbayad ng elevator fee base sa sukat ng bahay mo. Kung hindi ka magbabayad, nanlalamang ka sa lahat ng may-ari dito. Sa mga oras na iyon, hindi ko alam kung kailan nakalapit si Aling Zhang na nakatira sa 2nd floor. Lin, magpapakatotoo lang ako bilang nakatatanda ha. Magkakapit bahay lang tayo dito. Araw-araw tayong nagkikita. Bakit kailangan mong maging ganyan kada mo sa pera? Kahit nasa ground floor ka at hindi sumasakay ng elevator. Kung masisira naman ang elevator natin, hindi ba't babagsak din ang presyo ng buong building pati ang bahay mo? Magbigay ka lang ng kaunting pera para sa maintenance. Para rin naman yan hindi bumaba ang halaga ng bahay mo. Naiintindihan mo ba, Aling Zhang, kung ganyan pala kalawak ang pangunawa mo? Bakit hindi na lang ikaw ang magbayad ng 8,000 para sa akin? Araw-araw ka namang sumasakay ng elevator. Umaakyat at bumababa ka ng mahigit 10 beses sa isang araw. Isipin mo na lang na dagdag bayad yan para sa pudpud na kagamitan. Abatang bastos mo namang magsalita, bata ka. Bakit naman ako ang magbabayad para sa'yo? Namimiloso ko ka pa. Manager Wang, wag mo nang patulan yang lokong yan. Ang mga ganyang patay gutom sa utang dapat tinuturuan ng leksyon. Linfang itaga mo to sa bato ngayon. Bago lumubog ang araw. Kapag yang 8,000, hindi pumasok sa account ng admin. Huwag mo nang asahan na makakatulog ka pa ng mahimbing. Pagputol sa tubig mo, kuryente, at internet wala pa yan. IP print ko pa ng malaki ang pangalan mo. At ipapaskil sa mismong gate ng subdivision para mapahiya ka. Para makita ng lahat ang makasarili mong pagmumukha. Nai-record ko na ang lahat ng sinabi mo. Ayon sa Civil Code, bawal sa admin ang basta-bastang magputol ng kuryente, tubig, o gas para lang maningil ng association dues. Kaya kung susubukan mong galawin ang linya ng tubig at kuryente ko, tatawag agad ako ng pulis. At irereklamo ko kayo sa kinauukulan. Ha, pulis? Sige. Tumawag ka. Tingnan lang natin kung pansinin ka ng mga pulis. Sa ganitong klaseng away pera sa loob ng subdivision. Pahigit 10 taon na ko sa admin na to. Lahat na yata ng nagmamagaling na pasaway, nakita ko na. Tapos tatapangan mo ko ng batas. Pwes, tuturuan kita ng leksyon ngayon din. Tara, sa control room tayo. Buti nga sa'yo. Ang yabang mo kasi eh. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo ngayon. Pagbalik ko sa sala, narinig ko ang isang mahinang pagputok mula sa kusina. Dali-dali akong pumunta roon at binuksan ang gripo. Kakaunting patak lang ng malabong tubig ang lumabas. At pagkatapos nun tuluyan na ring namatay ang ilaw sa kisame. Naglakad ako palapit sa bintana. At tiningnan ang mga bukas na ilaw sa kalsada ng subdivision. Kung gusto talaga nilang makipaglaro, di lalaruin ko sila ng sagad. Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa sunod-sunod na pag-vibrate ng cellphone ko. Pagkuha ko at pagtingin sa screen. Puro messages pala yun galing sa group chat ng mga homeowners.
Nag-send si Wang Dafa ng 3 mahahabang voice message. Magandang umaga po sa lahat ng homeowners. Ang nakatira sa first floor ng Building 1 na si Lin Feng ay sinadyang hindi magbayad ng association dues at elevator fee sa loob ng 3 taon. Hinihikayat ko ang lahat na pagtulungang i-boycott ang ganitong gawain ng isang takas sa utang. Paglabas ko ng bakuran, nakita kong may nag-spray ng pulang pintura sa pinto ng bahay ko ng salitang takas sa utang. Bumalik ako sa loob ng sala na walang kuryente. Pinilit kong pigilan ang matinding galit sa dibdib ko. At muling tumingin sa screen ng cellphone ko. Sabog na ang mga message sa group chat. Una sa lahat, sa ground floor ako nakatira. Kailanman ay hindi ko nagamit ang elevator. Kaya hindi kailangang magbayad ng elevator maintenance fee ang mga nakatira sa ground floor. Pangalawa, ang walang palom na pagputol ng admin sa tubig at kuryente ko. At pag-spray ng mga nakakainsultong salita, ay malinaw na panggugulo at panliligalig na. Na-screenshot ko na ang lahat bilang ebidensya. Magkita na lang tayo sa korte. Wang Dafa, desidido ka talagang patahimikin ako. Ano? Gagamitin mo pa talaga ang mga tao dito para pilitin akong sumuko. Dahil hindi tayo magkaintindihan sa group chat, dadaanin ko na lang ito sa tamang proseso. Hello, gusto kong ireklamo ang Qiangsheng Property Admin. Sila mismo ang nagkandado sa main switch ng metro ng tubig namin. Sige po, sir. Magpapadala po kami agad ng tao para i-check iyan. Makalipas ang kalahating oras, kasama ko ang tauhan ng Water District, at pumunta kami sa harap ng pinto ng main pump room. Anong ginagawa nyo dito? Sino nagpapasok sa inyo? May natanggap po kasi kaming reklamo. Kaya nandito kami para i-check ang main switch ng metro ng tubig. I-check mo mukha mo. Restricted area itong pump room. Bawal pumasok ang mga walang pakialam dito. Kaming mga admin ang namamahala sa lahat ng equipment dito sa subdivision. Kaya wala kayong karapatang makialam. Boss, labag po sa batas ang basta-bastang pagputol sa tubig ng mga residente. Kaya pakiusap, buksan nyo na agad ang pinto. Ako, labag sa batas. Yung hindi niya pagbabayad ng admin fee, hindi ba labag sa batas yun? Tandaan nyo to, walang pwedeng pumasok sa pintong ito ngayon. Maliban na lang kung bayaran niya yung 8,000 piso na yun. Nang buo at walang labis, walang kulang. Mr. Lin, hindi na po namin kayang ayusin ang ganitong sitwasyon. Mas mabuti sigurong i-report nyo na lang ito sa mga pulis. Wow! Nakikita mo ba? Teritoryo ko to. Lin Feng, kinalaban mo pa talaga ako ah. Wala ka pang binatbat. Hindi lang kuryente, tubig mo ang puputulin ko. Gagawin ko ring impyerno ang buhay mo sa subdivision na to. Kahit mga nagde-deliver ng pagkain, hindi makakapasok. Tingnan lang natin kung di ka maniwala. Tiningnan ko lang ang nakakabuisit at mayabang niyang pagmumukha. Hindi ako umimik. Tumalikod ako at naglakad pabalik. Ay, naku, hala, pasensya na ah. Dumulas kasi ang kamay ko. Ha ha ha. Shaolin, marumi na rin naman yang suot mo. Hindi na siguro masama kung mabasa ka pa ng kaunti, di ba? Titazang itong isang palanggana ng tubig na to. Ipapainom ko to pabalik sa'yo, may kasama pang tubo. HMP. Pag-uwi ko, hindi na ako nag-abalang linisin agad ang dumi sa katawan ko. Hinalungkat ko mula sa pinakailalim ng cabinet, ang isang itim na maleta na may password. Pagkabukas ko nito, bumungad sa akin ang isang set ng napakaliit na pinhole, camera at gamit pang record. Dahil hindi kayo madaan sa mabuting usapan, ipapakita ko sa inyo kung paano ko kayo dudurugin ng walang kalaban-laban. Tumuntong ako sa silya, at patagang ikinabat ang camera sa ilalim ng bubong, sa ibabaw mismo ng pinto ng bakuran. Nakatutok ng maigi ang lente sa pintong sinabuyan nila ng pulang pintura. Handa na ang lahat. Hihintayin ko na lang na may kumagit sa patibong. Sa sumunod na 3 araw,
Naranasan ko kung ano ang pakiramdam ng itakwil ng buong komunidad. Puno ang mga bulletin board ng subdivision, ng mga litrato ng pinto ng bahay ko na may pulang pintura. Pero hindi ko na lang yun pinansin. Nitong mga nakaraang araw, umaasa lang ako sa mga power bank para magkakarga ang cellphone ko. Tahimik lang akong naghihintay sa balita ni Lao Chen. Pagsapit ng hapon, sa ika-4 na araw, habang nakaupo ako sa bakuran at nililinis ang mga nasirang orchids. Tingnan yung lahat, ito ang napapala ng mga lumalaban. Formal na siyang kinasuhan sa korte ng management natin. Hinihingi na punan ko ang 8,000 pisong bayad sa elevator. Tapos, may danyos pa na 12,000 para sa breach of contract at paninira ng pangalan. 20,000 lahat-lahat, kahit 1 sentimo, hindi pwedeng kulang. Ang ganitong kaso, kayang-kaya kong ipanalo kahit nakapikit. Hindi naman nakikinabang sa elevator ang mga nakatira sa unang palapag. Kaya hindi dapat sila singilin para rito. May malinaw na batas na pumoprotekta dyan. Imposibleng hindi ito alam ni Wang Dafa. Saan siya kumukuha ng kapal ng mukha para aidmanda ako? Nang baklatin ko ang pahina ng mga ebidensya. Sa pinakailalim ng kasunduan, bumulaga sa akin ang pangalang Lin Feng. Sa ibaba nito, may nakadiin pang matingkad na pulang thumb mark. Tinitigan ko ang pirmang iyon. At biglang nanlaki ang mga mata ko. Pinik ang pirma ko. Hey, anong problema? Tatameme ka yata, Senyor Itolin. Nakasulat yan sa papel at may thumb mark pa. Ikaw mismo ang pumirma riyan noong bumili ka ng bahay. Huli na para maghugas kamay. Wang Dafa. Ang pamemeke ng pirma at thumb mark para ipasa bilang ebidensya sa korte. Alam mo ba kung anong kaso yan? Pamemeke ng ebidensya. Pwedeng umabot sa 3 taon ang pagkakakulong mo rito. Huwag mo nga akong daanin sa pananakot. Sasabihin ko sa'yo, siguradong talo ka sa kasong ito. Kapag nangyari yun, hindi ka lang mapapagastos. Papaluhurin din kita sa harap ng buong subdivision. Para magmakaawa at humingi ng tawad sa akin. Pamemeke ng ebidensya. Hindi na ito basta simpleng civil case lang. Siguradong may nasa likod ni Wang Dafa na magaling sa batas para turuan siya ng ganito. Akala ba nila, gamit ang isang pekeng kontrata, tuluyan na nila akong mapapahiya at masisira? Sige, magaling. Tinatanggap ko itong subpoena mo, Wang Dafa. Sa susunod na Miyerkules ang hearing, di ba? Pagdasal-dasal ka na, dahil pagdating sa loob ng korte, sana kasing tigas pa rin ang bunganga mo ang tapang mo. Ang tigas talaga ng mukha mo. Tingnan ko lang kung hanggang kailan mo kaya magkunwari. Oh, nahanap ko na. Sobrang gulo ng mga record sa pinansyal ng Qiangsheng property. Hindi lang nila binulsa ang maintenance fund ng subdivision nyo. May nadiskubre ring napakalaking pera silang palihim na inilalabas. Wang Dafa, sana makangiti ka pa sa araw ng hearing mo sa korte. Makalipas ang 3 araw, nagagaling ko lang sa labas para kumain. Nang makita kong punong-puno ng tao ang gate ng subdivision at halos hindi na madaanan. May nakaparadang isang napakagarbong van sa tapat ng gate. Kutob ko, may hindi magandang nangyayari. Mga katropa, sinong hindi may inis dito? Ngayon, pumunta ang Kuya Dameng nyo dito sa lungsod. Sa isa sa pinakasikat at pinakamahal na subdivision. Para ipakilala sa inyo ang isang napakakapal na mukhang balasubes. Nakatira sa isang mansyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pero simpleng 8,000, tinatakbuhan pa. Kuya Dameng, tulungan mo naman kaming mga taga-property management. Nagpapakahirap kaming magserbisyo para sa mga nakatira rito. Tapos hindi na nga siya nagbabayad. Oo nga, tama. Kuya Dameng, tingnan mo Siya ang may gawa ng mga bagbog na ito. Sobra na siya. Napakasama ng ugali ng lalaking yan. Kinausap ko siya ng maayos. Tapos bigla ba naman akong binuhusan ng tubig? Wala siyang awa sa isang matandang tulad ko. Tingnan nyo Hindi pa nga natatanggal ang mantsa sa damit kong ito. I-expose natin ang taong yan. Excuse me, padaan. Ayun, siya yan. Siya yung balasubes na si Lin Feng.
Mga tropa, heto na ang sikat na balasubas. Halika rito, Lin Feng ang pangalan mo, di ba? Nakatira ka sa ganitong mansyon tapos tinatakbuhan mo ang utang na 8,000. Wala ka bang konsensya? Wala akong kahit anong utang sa inyo. Karapatan ko ayon sa batas na hindi magbayad ng elevator fee dahil nasa ground floor ako. At tungkol naman sa pamemeke ng pirma ko ng property management para kasuhan ako. Pati na rin ang basta-basta na lang nilang pagputol ng linya ko sa kuryente at tubig. Sa korte na lang tayo magkaalaman. Huwag kang ang magsalita ng puro basura dyan. Natanggap mo na nga yung subpoena mula sa korte. Ang kapal pa ng mukha mong magyabang dito. Pues, sasabihin ko sa'yo. Ngayong araw, sa harap ng lahat ng nanonood sa internet. Kapag hindi mo binayaran yung utang mo, kami na mismo ang sapilitang kukuha niyan. Wasakin nyo ang pintong yan. Hala, tingnan nyo, si Boss Wang na mismo ang nagutos na wasakin yung pinto. Tama lang yan, kamay na bakal dapat sa mga balasubas na yan. Wang Dafa, sigurado ka ba talagang wawasakin mo yan? Bago mo gawin yan, iminumungkahi kong tumingala ka muna. Ano? Ika, nagkabit ka ng CCTV. E ano naman kung may CCTV? Ako ang magpapatupad ng hustisya ngayong araw. Nararapat lang sa'yo na wasakin yung pinto mo. Sige, wasakin nyo. Wasakin. Buahahaha. Sige lang, wasakin nyo pa, huwag kayong titigil. Mga katropa, nakikita nyo ba to? Ito ang kamao ng hustisya. Itigil nyo yan. Ibaba nyo lahat ng hawak nyo. Sir, napadalaw po kayo. Inaayos lang po namin itong maliit na away dito sa subdivision. Hindi po kasi nagbabayad ng utang ang lalaking to, kaya naman. Ako po ang tumawag ng pulis. Nirereklamo ko po ang manager ng Qiangsheng Property na si Wang Dafa. Sa kasong panggugulo at pananakot, sinadyang paninira ng pribadong ari-arian. At pamemeke ng mga mahahalagang ebidensya, na sumasagabal sa hustisya. Lahat po ng kuha sa CCTV at mga kaugnay na ebidensya ay nandito sa loob. Sir, gusto ko pong formal na magsampa ng kaso. Mr. Lin, tungkol sa inireklamo mo na ang aking kliyente ay nanggulo at nanira ng ari-arian. Ginagawa lang po ng kliyente ko ang trabaho niya bilang manager ng property. Para singilin ang mga lehitimong bayarin na matagal mo nang tinatakasan. At tungkol naman doon sa pagwasak ng pinto, dala lang yun ng matinding bugso ng damdamin ng mga gwardiya. Handa po kaming bayaran ng gastos para sa isang bagong pinto, mga 1,000 piso. Pirmahan mo na to at tapos na ang usapan. Narinig mo ba? Si Attorney Zhang ay direktor ng isang malaking law firm. Kung ayaw mo ng gulo, pumirma ka na agad. Huwag mong sag-aidan ang pasensya namin. Attorney Zhang, dahil direktor ka ng isang malaking law firm, dapat ang kaalaman mo sa batas ay hindi naman ganyan kababaw, di ba? Ang magdala ng 4 na tao sa tirik ng araw para sa pilitang sirain ang pinto ng isang pribadong bahay. Tatawagin mo bang padalos-dalos lang dahil sa galit? Mr. Lin, huwag mo akong takutin gamit ang batas. Nagumpisa ang lahat ng ito dahil hindi ka nagbabayad ng utang mo. Ito ang kasunduang pinirmahan ng kamag-anak mo. Malinaw na nakasulat yan dyan. At may buong bisa ito sa batas. Ikaw ang unang lumabag sa usapan. Kaya ang ginawang aksyon ng kliyente ko para bawiin ang karapatan niya ay talagang maiintindihan sa mata ng batas. Pumirma ka tapos ngayon gusto mong takasan ang utang mo. Kahit Diyos pa ang bumaba, walang makakapagligtas sa'yo. Naku po, takot naman ako. Mr. Lin, sana nakakangiti ka pa rin sa loob ng korte bukas. Hey! Magsisimula na ang paglilitis. Maaari nang ay lahad ng panig ng nagrereklamo ang inyong hinihiling. Hinihiling po ng nagrereklamong Qiangsheng Property Company sa korte na utusan ang inirereklamong
Si Lin Feng, nabayaran ng 3 taong maintenance fee ng elevator na 8,000 piso. Pati na rin ang 12,000 pisong multa sa paglabag at danyo sa paninirang puri, na umaabot sa kabuoang 20,000 piso. Ano ang panig ng inirereklamo tungkol sa mga paratang na ito? Your Honor, tinatanggihan ko po ang lahat ng paratang ng nagrereklamo. Una, bilang may-ari ng unit sa unang palapag ng Building 1. Kakaiba po ang istruktura ng bahay ko. Ang main door ko ay nakahiwalay at nakaharap mismo sa courtyard ng subdivision. Kaya kung titingnan sa pwesto at sa aktwal na paggamit,